Sa pag-angat ng stats at rank ni Zofan ay napipinsala na ng lahat ng mga pag-atake nito ang halimaw. Pero agad din na nabawasan ang kanyang kumpiyansa noong tumagal na ang kanilang laban. Kahit na mas lumakas na siya ngayon ay mas bumilis rin naman ang paggaling ng mga pinsala na tinatamo ng Blue Armored Winged Scorpion. Naisip ng ating bida na parehas nga raw sila ng halimaw na inaabsorb ang vaporized form crystal na nasa hangin. Pero kahit nga raw mas mabilis ang kanyang pag-absorb ay malalagay siya sa masamang sitwasyon kapag nakapag-breakthrough na ang Blue Armored Winged Scorpion at naging isang A-rank monster. Naiinis siya dahil akala niya ay makakaya na niya itong patayin ng mag-isa gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Nag-focus sa pagdepensa ang halimaw dahil hinihintay na lang nito na maka-absorb siya ng sapat na crystallized mutated monster core para makapag-evolve. Natigilan si Gufeizo kaya sinabihan siya ni Zofan kung habang buhay na lang ba raw itong tatayo doon. Napahinto na sa pag-iisip ang natigilan na si Gufeizo at agad muling pinakawalan sa halimaw ang kanyang crowd control skill na wave sextuple shot. Saglitan ulit na hindi nakakibo sa kinatatayuan ang halimaw kaya sinamantala ito ni Zofan para putulan ito ng isang pang-ipit na siyang nagsisilbi nitong kamay. Matapos ang ilang segundo ay nakawala na ulit ang Blue Armored Winged Scorpion, agad itong lumipad dahil nangangamba ito na baka gamitan na naman siya ni Gufeizo ng isa na namang crowd control skill. Sa galit ng halimaw sa mga taong kalaban niya ay magkasabay na itong nagpaulan ng napakaraming skill na sharp shards at blue poison missiles. Nagdulot ng malaking pinsala ang ginawang pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion, mabuti na lang at nakaiwas agad ang lahat kaya hindi sila naabot ng pagsabog. Habang nanunood sa malayo ay nakaramdam ng inis si Mu Yinye sa kanyang sarili. Napakahina nga raw niya dahil siya lang ang advanced Starfall Warrior sa kanilang lahat. Kaya hindi siya makasali sa pakikipaglaban sa halimaw. Kung magagawa niya nga lang daw sanang makapag-breakthrough sa Warlord stage ay magagamit na niya ang mga natutunan niyang combat skill, at makakatulong na siya kahit papaano kay Zofan. Napanghihinaan na ng loob si Mu Yinye kaya nagpapansin dito si Little Gray. Binuhat ni Mu Yinye si Little Gray at sinabihan niya ito na wag daw itong lalayo at manatili lang daw ito doon. Hindi nga raw siya makakatulong kay Zofan pero ang tanging magagawa lang daw niya ay siguraduhin na ligtas doon si Little Gray. Ibinuka ni Little Gray ang bibig nito para mag-absorb ng mga crystallized mutated monster core na nakakalat sa hangin. Nagulat si Mu Yinye sa sunod na ginawa ni Little Gray. Nakakaramdam nga raw siya ng malakas na pagdaloy ng enerhiya sa kanyang kamay nung ipatong ni Little Gray ang paa nito. Mabilis nga raw itong sumasama sa sarili niyang enerhiya pero maayos nga raw itong natatanggap ng kanyang katawan. Natuwa si Mu Yinye sa ginawa ni Little Gray, marahil nga raw ay magagawa niyang makapag-breakthrough sa pagiging isang novice warlord gamit ang natanggap niyang bagong enerhiya. Nag-focus si Mu Yinye para gamitin sa kanyang pag-breakthrough ang mga enerhiya na patuloy na isinasalin sa kanya ni Little Gray, at matapos lang ang ilang minuto ay nagawa na nga niyang makatungtong sa pagiging isang Nova Starfall Warlord. Hindi makapaniwala si Mu Yinye na magagawa nga raw niyang makapag-breakthrough sa Novice Warlord stage ng ganoong kabilis, kung sa normal nga raw na paraan ay kakailanganin pa niyang magsanay ng hindi bababa ng 1 taon para marating niya ang ganoong rank. Nakakapanghinayang nga raw dahil naabot na ng kanyang katawan ang buo nitong kapasidad, hindi na nga raw nito tinatanggap ang enerhiya na isinasalin sa kanya ni Little Gray. Sayang nga raw dahil maglalaho o babalik lang ulit sa hangin ang mga enerhiyang ito. Kahit nang hihinayang ay hindi nakalimutan ni Mu Yinye na purihin ang cute na si Little Gray, sinabi niya dito na hindi nga raw kapanipaniwala ang taglay nitong kapangyarihan. Nagpasalamat si Mu Yinye at niyakap si Little Gray, naisip niya na tama nga raw ang sinabi sa kanya ni Zofan. Mabuti na nga lang daw at isinama nito si Little Gray dahil mukhang puno nga raw ito ng hiwaga. Matapos pasalamatan si Little Gray ay inihanda na ni Mu Yinye ang sandata nito. Ngayon nga raw na isa na siyang Nova Starfall Warlord ay maaari na raw siyang sumali sa pakikipaglaban sa halimaw. Nakilahok na rin ang lahat ng miyembro ng Firefox Squad sa pakikipaglaban ng ating bida sa halimaw pero hindi pa rin nila ito matalo dahil mabilis lang nitong napapagaling ang mga tinatamo nitong pinsala. Naisip ni Gufeizo na hindi na raw ito dapat magtagal, kapag napagod nga raw sila ay mahihirapan na silang makasabay sa bilis ng halimaw. Kapag nga raw nawala sa kanila ang atensyon ng Blue Armored Winged Scorpion ay baka atakihin na rin ito ang iba niyang mga kasamahan, kapag nangyari nga raw yun ay nangangamba siya na baka may mamatay sa kanyang mga kagrupo.
Hanggang sa nagkatotoo nga ang ayaw na mangyari ni Go-Feizo, naisip ng halimaw na uunahin na raw niyang patayin ang mga mahihinang umaatake sa kanya. Agad na sinabihan ni Go-Feizo ang kanyang mga kagrupo na mag-ingat daw ang mga ito dahil sa kanila na nga raw nakatuon ng atensyon ng Blue Armored Winged Scorpion. Sinabi ni Ali na may utak nga raw ang kalaban nilang B-Rank Monster King, alam nga raw nito na kailangan muna nitong unahin ang mga pinakamahihin. Sinabihan naman ng isang babae si Ali na talagang nakakapagbiro pa raw ito kahit nasa ganoon na silang sitwasyon. Pagkalapit ng halimaw ay sinabihan nito ang 4 na main members ng Firefox Squad na uunahin na raw niyang patayin ang mga ito. Pero napahinto sa pag-atake ang halimaw noong may napansin nitong liwanag. Habang naghahanda sa pagdepensa ay nagtaka rin ang 4 na miyembro ng Firefox Squad kung ano ang liwanag na ito. Habang papalapit sa kanyang mga kasamahan ay sinabi ni Go-Feizo na ang liwanag daw na nakikita nila ay parang kagaya ng liwanag na inilalabas kapag ginagamit ang isa sa mga exclusive sword skill ng angkan ng Mu family. Pero nakakapagtaka nga raw na makita nila ito doon dahil nagagawa nga lang daw itong magamit ng mga warlord. Binilisan ni Mu Yinyi ang pagtakbo hanggang sa makarating na rin ito sa lokasyon kung saan nakikipaglaban sina Zhou Fan. Tiningnan ni na Ali kung saan ba nagmumula ang liwanag na ito. Hanggang sa nakita nila ang papalapit na si Mu Yinyi, doon nila napagtanto na dito pala nagmumula ang liwanag na sumilaw sa halimaw. Nagtaka rin sila kung bakit parang warlord level na rin daw ang inilalabas na aura ng paparating na magandang binibini. Natuwa si Zhou Fan noong malaman nito na kay Mu Yinyi pala nagmula ang skill na nagpatigil sa pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion. Agad na tumakbo sina Mu Yinyi at Zhou Fan papalapit sa isa't isa. Doon na ipinaalam ni Mu Yinyi na nakapag-breakthrough na raw siya sa pagiging isang warlord kaya matutulungan na raw niya ito. Naisip ni Go-Feizo na hindi niya raw inasahan na doon makakapag-breakthrough ang young lady ng Mu family. Napaaga nga raw ang pagtaas ng rank nito. Narinig nga raw niya noon na kakailanganin pa nito ng mahigit 1 taon bago ito maging isang ganap na warlord. Sa talento nga raw na taglay nito ay karapat-dapat lamang ito na magmana ng pamamahala sa Mu family, at nararapat nga raw ang babaeng ito na makipaglaban kasama nila. Sinabihan ni Go-Feizo ang lahat na wag na raw silang magaksaya pa ng oras, at atakihin na nga raw nila ng sabay-sabay ang halimaw habang nanlalabo pa ang mga mata nito. Magtulong-tulong na nga raw silang lahat para mapatay na nila ang B-Rank Monster King na ito. Inumpisahan na ni Go-Feizo ang pag-atake, ginamit nito ang mas malakas niyang crowd control skill na tinatawag na Waves Non-Apple Shot. Nakulong muli sa loob ng skill na nag-iitsurang lambat ang Blue Armored Winged Scorpion. Pero madali na lang itong nakawala dahil mas lumakas na ito sa patuloy nitong pag-absorb sa mga natunaw na crystallized mutated monster core. Didistansya na sana ang Blue Armored Winged Scorpion pero biglang sumulpot sa direksyon na kanyang nililiparan ang bagong warlord na si Mu Yinyi. Sinabi ni Mu Yinyi na saan nga raw ito papunta, tikman nga raw ulit nito ang eksklusibong sword skill ng kanilang Mu family. Tumama ng direkta sa mata ng halimaw ang Sunbeam Flash na ginamit ni Mu Yinyi. Nawalan ulit ng paningin ang Blue Armored Winged Scorpion kaya hindi na nito nakontrol kung saan ito lilipad. Dahil rin doon ay madali na itong nahuli ni Go-Feizo gamit ang ini-activate nitong crowd control skill na lambat. Sinabihan ni Go-Feizo ang ating bida na ano pa raw ang hinihintay nito, pagkakataon na nga raw nitong umatake habang hindi pa nakakagalaw ang halimaw. Sinugod na ni Zhou Fan ang nahuling Blue Armored Winged Scorpion, sinabi niya kay Go-Feizo na kaya ngayon lang siya umatake ay nang dahil nag-ipon pa siya ng sapat na enerhiya para sa mga gagamitin niyang skill. Agad na ginamit ni Zhou Fan ang kanyang maneuvering technique na Lightning Shadow Flash. At dahil sa pagtungtong niya sa Intermediate Warlord ay nagawa na ulit niyang magamit ang kanyang War God tier skill na Stacked Sword Dance. Napuruhan ang halimaw noong tamaan ito ng War God Sword skill na ginamit ng ating bida. Hindi matanggap ng nag-aagaw buhay na Blue Armored Winged Scorpion ang nangyari sa kanya, kaunting-kaunti na nga lang daw at magagawa na sana niyang makapag-evolve sa pagiging isang A-rank monster. Habang nakatingin ang halimaw sa mga kalaban nitong tao ay naisip nito na kung mamamatay rin daw siya ay isasama na raw niya sa kanyang hukay ang lahat ng mga ito. Sinabi ni Zhou Fan na tumama nga raw ang pinakawalan niyang Stack Blade Dance, makakasigurado na nga raw sila na mamamatay na ang Blue Armored Winged Scorpion. Pero bago pa man mawala ng buhay ang halimaw ay biglang nagliwanag ang loob ng katawan nito.
Agad na nangamba ang Firefox Squad nang mapagtanto ng mga ito na balak pasabugin ng halimaw ang sarili nito para madamay sila sa pagsabog. Hindi naman inasahan ni Zofan na magse-self-destruct ang pinatumba nilang halimaw. Mabilis na nagsitakbo ang mga miyembro ng Firefox Squad noong makita ng mga ito na sasabog na ang katawan ng Blue Armored Winged Scorpion, agad ding binuhat ni Zofan si Muyinye para hindi sila abutan ng pagsabog. Habang karga-karga ni Zofan ay biglang napansin ni Muyinye na hindi gumagalaw ang leader ng Firefox Squad. Naisip ni Gu Feizu na napasobrang araw siya ng paggamit sa kanyang kapangyarihan. Ang non-apple shot nga raw na ginamit niya ay skill na dapat ay mga advanced warlord lang ang gumagamit, dahil doon ay hindi na raw tuloy niya may galaw ang kanyang katawan. Agad na ipinaalam ni Muyinye kay Zofan ang kalagayan ni Gu Feizu. Tinanong ni Zofan si Gu Feizu kung kaya ba raw hindi nito may galaw ang katawan nito ay nang dahil sa paggamit nito ng higher level skill na mas mataas sa kasalukuyan nitong rank. Hindi pa man sumasagot si Gu Feizu ay agad na itong binitbit ni Zofan, ginawa niya ito dahil malapit na sa likuran nila ang apoy na dulot ng pagsabog. Kahit dalawang babae ang buhat-buhat ni Zofan ay mabilis pa rin itong nakatakbo, parehas namang namula sina Muyinye at Gu Feizu habang hawak-hawak sila ni Zofan. Sa pag-self-destruct ng Blue Armored Winged Scorpion ay nadamay na rin sa pagsabog ang napakalaking bahagi ng lugar. Mabuti na lang at nakahanap agad sila ng matataguan kung sakali mang may tumalsik sa kanila na mga matitigas o matutulis na bagay. Sinabi ni Ali na ligtas na raw siguro sila doon dahil mga bakal nga raw ang pader ng tinataguan nilang ito, sa palagay niya nga rin daw ay mukhang ito ang pinaka-safe house ng abandonadong amusement park. Sa focus ni Zofan sa nangyayaring pagsabog sa labas ay nakalimutan na ulit nitong ibaba ang karga nitong si Gu Feizu, sa kanya lang ito naalala noong sabihin mismo sa kanya ni Gu Feizu na maaari na raw siya nitong ibaba. Tumaas ang kilay ni Muyinye dahil nagselos ito sa ginawa ng ating bida, mas una pa nga raw siya nitong ibinaba kaysa sa squad leader ng nakasama nilang grupo. Nagpasalamat si Gu Feizu sa ating bida dahil iniligtas nga raw ulit siya nito. Sinabi niya rin na hindi pa nga raw sila nakakapagpakilala sa isa't isa. Matapos noon ay ipinakilala na niya na siya nga raw si Gu Feizu ang squad leader ng Firefox Squad. Agad ding binanggit ni Zofan at Muyinye ang kanilang mga pangalan. Napaisip si Muyinye noong marinig nito na Gu ang apelyido ni Feizu. Napaisip din si Gu Feizu na tama nga raw ang hinala niya na ito ang young lady ng Mu family. Nagtaka rin siya kung bakit hindi siya nakikilala ni Muyinye. Pero noong huli niya nga raw itong nakita ay isa pa lang itong bata, kaya baka hindi na nga raw siya nito natatandaan. Ipinaalam ni Gu Feizu na ang pakay nga raw nila sa lugar na yun ay ang maghanap at magmina ng mga crystallized mutated monster core, sino nga raw ang mag-aakala na hahantong sa ganoon ang kanilang misyon. Nakakapanghinayang nga raw dahil kaunti pa lang ang nakukuha nilang kristal bago sila nilusob ng napakaraming halimaw. Naisip ni Zofan na maswerte nga raw siya at naabsorb niya ang karamihan sa mga natunaw na crystallized mutated monster core. Nagtanong si Zofan kay Gu Feizu kung ang mga crystallized mutated monster core ba raw ay doon lang matatagpuan sa loob ng Sierra City's Monster Den. Sumagot naman si Gu Feizu nang hindi lang daw doon, pero hindi na nito naipaliwanag ng maayos dahil tinawag na siya ng isa niyang kagrupo. Tinawag ni Ali ang kanilang squad leader dahil may natagpuan daw siya sa loob. Pinasunod ni Ali ang kanilang squad leader papunta sa nadiskubre niyang lugar. Pagkapasok ng lahat ay doon nila napagtanto na hindi lang pala ito isang ordinaryong safe house. Nagtaka ang ibang mga miyembro ng Firefox Squad kung bakit nga raw may nakatayong laboratorio sa ilalim ng amusement park. Napaisip si Zofan kung ina niya rin daw ba ang nagtayo ng lugar na ito. May ipinakitang papel ang isa sa mga miyembro ng Firefox Squad sa kanilang squad leader. Habang binabasa ang nilalaman ng papel ay napamura ang isa sa kanila kung sino raw ang walang hiya na nagsasagawa ng ganoong klase ng eksperimento. Hindi rin makapaniwala sina Zofan sa kanilang binabasa, nakalahad nga raw sa papel na ito ang research report tungkol sa crystallized mutated monster core. Kabilang din sa mga test subject na ginagamit sa eksperimento na ito ang mga halimaw at mga bata. Nagalit ang mga miyembro ng Firefox Squad noong marinig nila na ginagamit pala bilang mga test subject ang mga bata sa laboratoryong iyon. Napaisip ulit si Zofan kung ang ina ba raw niya ang nagtayo ng ganoong pasilidad. Pero sa pagkakakilala niya nga raw sa kanyang ina ay hinding-hindi ito gagawa ng ganoong bagay.
Hinding-hindi nga raw ito makikilahok sa isang eksperimento lalo na't kabilang ang mga bata sa ginagamit na test subjects. Napansin ni Mu Yingyue na malalim ang iniisip ni Zhou Fan kaya sinabihan niya ito na wag daw itong mag-isip ng kung ano-ano, nakakasigurado nga raw siya na walang kinalaman ang ina nito sa pagtatayo ng ganoong laboratorio. Pinaalala rin ni Mu Yingyue na wag nga raw kakalimutan ni Zhou Fan na ninakaw ang mga ginawang pagsasaliksik ng ina nito. Malamang nga raw na ang taong nagnakaw noon ay ang siyang nagpatayo ng lugar na ito. Nagtanong ang malaking lalaki sa kanilang squad leader kung posible pa raw na ang military noon ng lugar na ito ang nagtayo ng ganoong pasilidad at nagsagawa ng ganoong eksperimento. Natatandaan niya nga raw na nahatulan noon ng military commander ng lungsod ng Sierra dahil sa isang mabigat na kasalanan. Marahil nga raw ay may kinalaman ang lugar na ito sa pangyayari noon, kaso hindi pa lang nila ito nadidiskubre. Hindi na nakatiis si Zhou-Fan sa mga masasamang paratang na narinig niya patungkol sa kanyang ama. Sinabi nito sa usiserong malaking lalaki na hindi raw ganoong klase ng tao ang dating military commander ng Sierra City. Sumang-ayon din si Gu Feizu sa mga sinabi ni Zhou-Fan, wala nga raw kinalaman ang military ng lungsod ng Sierra sa pagpapatayo ng lugar na iyon. Ayon nga raw sa binabasa niyang record ay napilitang magsara ang laboratoryong ito dahil sa napansin nila na mas humigpit ang ginagawang pagbabantay ng mga military personnel sa paligid ng amusement park. Agad namang inihinto ng malaking lalaki ang mga espekulasyon nito dahil may punto nga raw ang kanilang squad leader, ibig sabihin pala raw noon ay palihim na itinayo ang pasilidad na ito. Dinagdag pa ni Gu Feizu na bukod nga raw sa walang kinalaman dito ang mga taga-military, ay malamang na ang mga tao na nagtayo nito ay ang mga tao na kalaban ng mga militar. Sinabihan din ni Gu Feizu ang malaking lalaki na marami rin daw butas sa mga kaso na ipinaratang noon sa dating commander ng Sierra City, kaya wag nga raw nitong paniwalaan ang lahat ng mga nababalitaan nito. Matapos paliwanagan ni Gu Feizu ang kanyang mga kasamahan ay tinanong naman ito sina Zhou-Fan at Mu Yingyue kung ano raw ang palagay ng mga ito sa mga sinabi niya. Hindi agad nakasagot ang dalawa sa tanong ni Gu Feizu. Parehas nilang naisip na napakahusay nga raw ng babaeng ito, nakapagkalkula nga raw agad ito ng mga maaaring nangyari gamit lamang ang ilang impormasyon. Tinawag na naman ni Ali ang kanilang squad leader dahil may nadiskubre nga raw ulit sila. Sinabi ni Ali na natingnan na raw niya ang mga nadiskubre nilang kagamitan at lahat nga raw ng mga ito ay nasa maayos pang kondisyon. Ang mga kagamitan nga raw na ito ay ginagamit na pang-absorb kapag natunaw na ang isang crystallized mutated monster core, mabisang-mabisa nga raw ito kumpara sa paraan na alam nila. Sinabi ng malaking lalaki na may ilan rin daw silang nakolektang kristal. Kapag nawala na nga raw ang apoy sa labas ay maaaring makakita pa rin sila ng buong kristal sa ibang bahagi ng lugar. Natuwa si Ali dahil kapag ginamit nga raw nila ang mga kagamitang ito para i-absorb ang mga kristal ay hindi na raw masasayang ang ginawa nilang pagpunta doon. Sinabi ni Gu Feizu kina Zhou-Fan at Mu Yingyue na pag-usapan daw nila kung paano nila hahatiin ang mga reward na kanilang nakuha. Ang layunin nga raw ng kanilang misyon ay ang mangolekta ng mga crystallized mutated monster core para makaakyat na ang buo nilang grupo sa sunod na rank, at nang balang araw ay kilalanin sila bilang pinakamalakas na squad ng kanilang bansa. Sinabi ni Gu Feizu na dahil nga raw kakatapos palang makapag-breakthrough ni na Zhou-Fan at Mu Yingyue ay hindi na ng mga ito kakalanganin ang mga ganoong kristal. Ipaubaya na nga lang daw ng mga ito sa kanila ang mga crystallized mutated monster core at bilang kapalit daw noon ay ipapalamang na nila sa dalawang ito ang katawan ng namatay na blue armored winged scorpion. Alam niya rin daw na kaya nagpunta ang mga ito sa malalim na bahagi ng monster den dahil may hinahanap ang mga ito. Kapag pumayag nga raw sina Zhou-Fan at Mu Yingyue sa kanyang alok ay tutulungan nila ang mga ito sa kanilang hinahanap. Matapos magpaliwanag ay nagtanong na si Gu Feizu kina Mu Yingyue at Zhou-Fan kung ano raw ang desisyon ng mga ito. Parehas namang sumagot ang dalawa na pumapayag raw sila sa alok ni Gu Feizu. Naisip ng ating bida na kung tutuusin nga raw ay silang dalawa ni Mu Yingyue ang naka-absorb ng maraming vaporized form crystal, at isa rin daw sila sa dahilan kung bakit nakarating doon ang Blue Scorpion. Kaya nga raw wala na silang karapatan pa para tumutol sa anumang alok na partihan ng Firefox Squad. Sa isang maliit at masikip na daan ay may isang halimaw ang palihim na gumagalaw. Ang halimaw pala na ito ay ang Blue Armored Winged Scorpion na nasa maliit nitong anyo. Habang buhat-buhat ang monster core ng orihinal nitong katawan ay tuwang-tuwa ito dahil nakalayo na nga raw siya.
Naisip ng Blue Armored Winged Scorpion na kailangan daw niyang bilisan ang pagbalik sa kanilang kampo at nang makapag-report na siya sa kanilang pinuno, kailangan na nga raw nilang mapatay ang salot at ang mga tao na kasama nito. Dumaan ulit sa isang masikip na daan ng halimaw para ligtas itong makatakas. Ang hindi nito inasahan ay may nilalang pala na humahabol sa kanya. Inihanda ng nilalang na ito ang isa nitong paa para hulihin ang tumatakas na Blue Armored Winged Scorpion. Nagtaka ang Blue Armored Winged Scorpion kung bakit hindi nito maigalaw ang kanyang katawan, nagulat na lang ito noong makita nito na nakatuon na sa kanya ang isang paa ni Little Gray. Idiniin ni Little Gray ang paa nito hanggang nadurog na ang katawan ng halimaw. Matapos noon ay kinuha na nito ang Monster Core na nakalagay sa dibdib ng Blue Armored Winged Scorpion. Habang inaabsorb ni Little Gray ang kinuha nitong Monster Core ay nag-aagaw buhay na ang halimaw. Bago nalagutan ng hininga ang Blue Armored Winged Scorpion ay sinabi nito na hindi nga siya nakatakas sa salot. Pagka-absorb ni Little Gray sa nakuha nitong Monster Core ay nagkaroon ito ng maliit na sungay. Hanggang sa dinilaan na ni Little Gray ang isa nitong paa at nanumbalik na ang napaka-cute nitong mukha. Napakalaki na ng nagiging pinsala sa lugar na pinaglalabanan ni Uncle Hong at ng A-Rank Blue Scorpion. Naisip ni Uncle Hong na napaka-clingy nga raw ng halimaw na ito. Kanina pa nga raw siya nitong sinusundan pero hinding-hindi niya ito matakasan. Kakaunti na rin lang daw ang kanyang enerhiya, kapag nga raw tumagal pa ito ay baka mamatay na siya ng dahil sa pagod. Sinabi ng halimaw na inaamin niya nga raw na malakas ang taong ito, pero napakatanga raw nito kapag iniisip pa nito na magagawa nitong makatakas habang nasa loob sila ng Monster Den. Sinabi rin ng halimaw kay Uncle Hong na tingin ba raw nito ay ligtas na ang mga kasamahan nito hanggat naglalaban sila doon. Nagulat si Uncle Hong sa sinabi ng halimaw, napatanong siya dito kung may nangyari ba raw sa kanilang young lady at sa kasama nitong si Zhou Fan. Pero noong subukan na ng Blue Scorpion na pakiramdaman ang mga pinadala niyang halimaw ay napagtanto nito na patay na pala ang mga ito. Nagtataka siya kung paano ito nangyari gayong ang mga pinakamalalakas niyang alagad ang kanyang ipinadala. Nagalit ang halimaw dahil hindi nito inasahan na ganoon ang mangyayari. Kailangan na nga raw niyang bilisan ang pagpatay sa kalaban niyang tao para mapatay na rin niya ang dalawang tao na tumakas sa kanya. Mabilis na umatake ang A-Rank na Blue Armored Winged Scorpion, gusto na agad nitong wakasan ang buhay ni Uncle Hong. Nagulat si Uncle Hong noong makita nito na bigla na lang bumilis ang pag-atake ng halimaw, pinaglalaroan lang daw pala siya nito dahil hindi pa pala nito inilalabas ang buo nitong lakas. Nangangamba si Uncle Hong dahil hindi na nga raw niya maiiwasan ang mabilis na pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion. Bago pa man makalapit ang halimaw ay naghahanda na ang isang warlord para ipangatake ng sabay-sabay ang napakaraming palaso. Hanggang sa pinakawalan na ng warlord na ito ang siyam na palaso patungo sa direksyon ng umaatakeng Blue Armored Winged Scorpion.